Putang na. Calculate. Okay, let's start. So, welcome to FARCAL. FARCAL is a relatively straightforward course. Madali lang siya kung magaling ka sa math. Kung magaling ka mag-analyze, magaling ka sa math, this subject is a non-issue. Okay, sobrang dali niya kung marunong kayong mag-solve, marunong kayong magbasa, magaling kayong umintindi. The problem is kapag hindi. Kapag hindi, kailangan mong gawin ay makinig, mag-solve, mag-practice. Pharmaceutical calculations is like cooking. No matter how many cookbooks you read, as long as you don't actually cook, you're never gonna learn anything. So here, practice is the best way to success. Hindi kayo matututo ng binabasa lang or nanonood lang sa akin na mag-solve. Matututo kayo solving on your own. I don't care if hindi kayo nakikinig sa akin kapag ako yung nagsosolve. That's the point. Kaya kayo may manual, magsosolve kayo, magsosolve ako. Dapat pareho tayo. Kapag hindi tayo pareho, mali kayo. Oh, ganun ka-confident. Pag hindi tayo pareho, mali kayo. Makinig kayo ngayon kung bakit kayo mali. Okay? So, before we start, if you have this calculator, this was banned. However, currently, all calculators are banned in the board exam. Ang gamit lang sa boards ngayon ay pang tindahan, yung tumutunog. Tit, 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 ganon. Mahirap yon. Pag nag-QC ka na nakaganon, good luck sa iyo. Walang parenthesis, walang log, patay ka. And ewan ko, baka ang ginagawa sa boards ay pinapadali yung computation na kaya ng ganong calculator. Pero pag ikipinag-titrate gamit yung ganong calculator, good luck na lang sa inyo. Okay. Basic operations. Sabi sa inyo, kung kayo magaling sa math, umuwi na kayo. We have 4 basic operations. We have addition. When we say addition, pinag-a-add ang dalawang number. Take for example, 2 plus 1, 3. Bakit naging 3? Kasi dumami ng isa. So, 1, 2, 3. Naintindihan po? Ang sign po niyan ay plus. Sa calculator, check your calculators if na nandyan. If nawawala or nabura, I suggest you buy a new calculator. Next, we have subtraction. Subtraction, pinagleles. It gets the difference between two numbers. Take for example, 5 and 2. Anong difference? 3. Kasi, hindi perket yun yung lumabas sa calculator. Kasi ang pagitan ng 5 at ng 2 sa number line ay 3 whole numbers. Okay? Ang sign niyan ay yung subtraction sign. Okay po? Okay. Next, we have multiplication. Ang ating multiplication po ay ganito ang symbol. However, I do use other symbols like a dot, but it's rare. Most commonly, I just use a parenthesis. So, pag nag-solve ako, mapapansin nyo, parenthesis lang. Hindi na ako nag-multiply. Kasi pag nag-multiply, nakakalito, minsan ay nagmumukhang x, ay pag x nagiging x squared. Nagkakamali. And finally, we have division. For division, the symbol is this one. But I rarely use this one. Okay? Pag ako nagsosolve, ako po ay naka-fraction bar lagi. Or nakaganto. Pero most of the time, nakaganto. Bago may units para madaling mag-cancel out. I suggest you do the same. Okay? Kasi kung patanga-tanga, nagsusulat, baka pagtingin ng ganon, ay minus. Oh, mali ang tingin. Ay divide. Oh, di mali agad ang sagot. So, good practice, mag-fraction bar na lang po kayo. Okay?
Please take note, there is a reversibility of multiplication and division. You might have noticed yesterday during our QC na binabaliktad ko yung grams at saka mole. Ganito po yung sabihin nun. Take for example, we divide 3 and 2. Ang sagot po niyan ay ang sagot po niyan ay 1.5. Okay? Another way to represent this one is to multiply by the reciprocal of the second number. A reciprocal, ginaganon yung number. So imagine nyo, since ito yung whole number, 2/1. So ang reciprocal niyan, pinagbabaliktad. Kaya ang nalabas ay 1/2. Pag pinag-multiply nyo yan, 3 times 1 divided by 2, it's the same. 1.5. So what's the point? Kaya ako ginagawang ganito para mag-cancel ang units. So take for example, di ba ang ating ginagawa ay 40 grams times 40 gram per mole. Okay? Mali. Divided by 40 gram per mole. So pag ginanon mo yan, ang itsura niyan, 40/40 gram per mole. Medyo nakakalito pa. Kaya ko kino-convert to this one para malinaw ang pag-convert. 40 times reciprocal of 40. Anong reciprocal of 40? 1/40. Pag nagre-reciprocal, kasama yung unit. Hindi nyo iiwanan yung unit. Hindi nyo kokopehin na ganon. So kung ang mole ay nasa baba, nasa taas na ngayon yung mole. At kung yung grams ay nasa taas, nasa baba na ngayon yung grams. What this allows you to do is to have a clear indication of canceling of units to make sure that you are doing it correctly. Okay? So maraming beses na magaganon ako. Na nag-divide ako bago ginawa kong na binaliktad ko yung units, ito po yung nangyayari. Reversible po talaga siya. Okay? In expressing multiple operations in an equation, this is the format. We have braces, brackets, and parentheses. Nasa loob na po ang parentheses. You can use just parentheses. Just make sure na hindi kayo malilito. Pero, good practice is use different separators for different parts of an equation. Okay? Please take note that when you see two numbers, if you see two grouping symbols na magkadikit, take for example, ganito, multiply po yan. Or if you see a number next to a grouping symbol, multiply po yon. Maliwanag po ba? Maliwanag? Okay, take for example this one. So, mangyayari dito is, unahin nyo po yung nasa loob, 8, 32 minus 8, 24, 12 times 24 is 280. Ano? 12 times 24 is 280. Okay? Ito lang po yon. Pag number katabi ay grouping symbol, multiply po yon. Okay po? Next, we have PEMDAS rule. For the PEMDAS rule, parenthesis ang uunahin, PEMDAS, grouping symbols muna. If you are fairly competent at writing equations, you do not need to rely on PEMDAS. Okay? Kung marunong ka at may common sense ka sa paggawa ng magandang equation, hindi mo kakailanganin ng PEMDAS. Actually, every time na nagsosolve ako, I rarely see or require na mag-isip ako ano bang uunahin ko. Kasi, good practice is use grouping symbols. I-group mo alin yung magkakasama dapat, alin yung uunahin, para hindi ka na mag-rely dito. But in any case, laging uunahin ang nasa parenthesis. Sunod po ay exponent,
then multiplication, division, then addition, subtraction. If you have two levels at once, like for example, you have addition and subtraction on the same tier, left to right ang pagsosolve. But it's rare that you will have a case that you need to use PEMDAS if you write your solution equations correctly. Please try this one. Ano sagot? May nagsagot po ng 1.5. May nagsagot ba ng 1.5? Or 1? I think 1 yung tamang sagot. 1 yung tamang sagot. Okay? Because you're going to, parenthesis. So that is 3, 2. 6 divided by 2. 3 times 3, 9. Okay, magulo sadya yung equation. The correct answer, I think, is 6. But you shouldn't end up in this case. Okay, the lesson here is not to properly solve the question, but do not put yourselves in a situation that you would end up with an equation like this. Always use parenthesis para maliwanag ano ba yung gagawin ninyo. Okay? Okay. Next, we have basic algebra. Here in pharmacy, you do not need higher math. Like, wala naman kayong physics, wala kayong calculus, wala kayong trigo. All you need here is algebra. Madali pang algebra natin kasi hindi tayo magli-linear equations. All we need is to find x. After that, okay na, walang xy, x lang. Kataasan, meron kang slope formula, y equals mx plus b. Pero madali lang din yun kasi yun na yung pinakamataas na math na maabot ninyo. Ang kailangan lang po matutunan sa algebra is to solve for the missing variable. Okay? When dealing with addition or subtraction isolation, in the case of x plus 3 equals 9, may mga ilan sa inyo, alam na agad, 6. Hindi na inisip, lumabas lang, 6. That's perfectly normal. Pero kung hindi mo agad nakuha yung sagot, ganito pong ginagawa. Kapag po addition or subtraction, ang katabi ng x, ililipat ninyo sa kabila side ng equation. Alin po yung kabilang side ng equation? Ito pong equal sign. Isipin nyo equal sign ay isang bakod na pag iniliban ninyo at addition, subtraction, mag-iiba yung sign. So, x plus 3 becomes x equals 9 minus 3. Okay? Yun yung shorthand form. Pero actual na nangyayari is you subtract both sides of the equation by negative 3. So, mawawala yung 3 dito, babawasan ng 3 ang 9, you would end up with 6. Maliwanag po ba? Okay po, maliwanag po algebra. Okay, I'm starting from scratch. Huwag kayong magulat if nag-i-start tayo from scratch. I had students who didn't understand algebra. Kaya from scratch talaga. Okay? Kahit anong strand mo nung high school, dapat masasagot mo to. Or makakatapos ka ng FARCAL. Sunod, kapag negative, or x minus 6 equals 24, ganun din po. Pag inilipat ng bakod, mag-iiba ang sign. Anong kabaliktaran ng negative? Positive. So, magdadagdag tayo ng 6 sa 24. Please take note that what actually happened is you added 6 to both sides of the equation. Pero, kung okay na po sa inyo yung tawid bakod palit sign, okay na rin po yun sa akin. Hindi ko tatanungin ang algebra ninyo. Basta tama yung final answer at mukhang tama yung solution mo, goods tayo. Hindi ko chinecheckan yung solution. Tinitingnan ko kung tama bang pinagagagawa mo. Kasi minsan, invento yung solution, tama yung sagot, paano nangyari yon? Questionable. Ang pinakamasaya doon ay babasahin ko yung solution.
dito ka nagkamali. Bibilugan ko kung saan ka nagkamali. Mali ang add mo, mali yung multiply. Usually, doon naman lang nagkakamali. Yun yung masakit eh. Tama yung ginagawa mo. Nagkamali ka lang ng pindot sa calculator. Okay? Next, we have multiplication and division. Magkabaliktad po dito. Kapag ka-multiply 2x, you are going to do the opposite operation to both sides of the equation. Kung ito yung multiply, magdi-divide ka ngayon. Divide 2 on both sides of the equation. Kaya, 2x equals 30, divide both sides by 2, it becomes 15. Okay? Ito naman po, x over 20. Anong x over 20? So, x divided by 20. Anong opposite ng division? Multiplication. So, x times 20 equals 120. X times 20 over 20 equals 120. Ang lalabas po dyan ay 2,400. Okay po? Boring po ba? Boring sadya. Kung alam nyo na ito, boring talaga. Kung ako sa inyo, hindi na ako nakikinig. Kasi alam ko na yan. Okay? Ito, dito kayo makinig kasi dito marami nagkakamali. The most commonly encountered trip-up is kapag nasa baba yung variable. Okay? Ganyan ang ginagawa ha? 15x over 75. Meron sa inyo na gumaganon lang. Ano yun? Pagpapalitin lang. Yun yung shortcut. Parang pagpapalitin mo lang yung nasa baba at saka yung nasa opposite sides ng equation. Baka ang ginagawa nyo lang, ganito. 15 over x, ano ba yun? Equals 75. Magiging 15 over 75 equals x. Tapos na. Pero pag pinaliwanag ninyo, paano nangyari yun? Ewan, sadyang ganon. Pwede naman yun, hindi ko na kayo tatanungin. Pero ang ginawa po doon, pinag-swap are. Ngayon, bakit siya pinag-swap? Okay. 15x, 15 over x equals 75. To remove something that is in division, you need to multiply both sides by x. So, mangyayari po dito, 15x over x equals 75x. Tama po ba? Tama. To remove something on the bottom, you need to multiply it to both sides of the equation. So, 15x, 75x. Since dalawang x ito magka-cancel out, the equation now becomes 15 equals 75x. Ngayon, ganun din po. Pag magka-multiply, you're going to divide both sides of the equation by the number. So, mangyayari po dyan, you're going to divide by 75. Ang lalabas po dyan, 15 over 75 equals x. Kung mapapansin nyo, pinag-swap lang po yung number. Okay? Bakit pinag-swap? Ito yung explanation. Bakit pinag-swap? So makikita nyo kasi, kaya ko in-explain, minsan pag nagsosolve ako, ginaganon ko na lang basta. So pag ginanon ko na lang basta, ito yung explanation ng bakit ko pinag-swap yung dalawang number. Sa baba at sa taas. Parang sinasabi na cross-multiply or something. Okay? Kung marunong kayong gumamit ng shift solve, go ahead. I won't stop you. Mas matagal pang mag-encode kaysa mag-solve one paper. Okay. Okay. Anong page na tayo? Next page na tayo. Ay, wala pa pala. Okay. Dito. Ito ang pinaka-common na varieties ng ating numbers. So we have fraction, decimals, percentages. Let's start with fractions. Reject talaga. Kapag sinabi nating fraction, it represents a certain part of a whole. So common fractions are portions of a whole expressed as 1 over 3, 4 over 5, 6 over 20, 20 over 25. Paano nyo malalamang may fraction? Merong bar. Ang tawag dyan, fraction. Okay? Maliwanag? Kaya yan ng elementary student. In pharmaceutical calculations, it is advised
that if you're dealing with fractions, take for example, 1/2, 1/3, 1/5, 1/20th, convert it immediately to decimals. Okay? Bakit? Baka magkamali pa kayo ng pagmumultiply at pagdi-divide, hindi nyo na-divide or something, 1 lang ang na-multiply nyo, mali ang sagot. Ingat! Para madali, gawin nyo agad decimals before proceeding. The only time, or most of the time, I use fractions is to show units. Yun lang yung gamit niya. Pero pag nagdi-describe ako ng number, I usually use it percentage or decimal. Okay? Next, we have a decimal fraction. Ang pinagkaiba class ng decimal fraction sa common fraction is decimal fractions only have 2 numbers on the bottom. 1, 0. Yun lang. Walang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dapat ang makikita mo, 1 at ilang 0. Pwedeng may point, basta 1 at 0 lang ang makikita mo. As long as the denomination is of a tens value, you are dealing with decimal fractions. Now, converting between decimal and common fractions. If you want to convert a decimal into a common fraction, take for example, 0.25. Ang gagawin mo, 0.25. Tingin. Kung gagawin mo yung common fraction, kunin mo yung decimal point, ilipat mo yung decimal point pa kanan, hindi magiging 25. Gawa ka ng fraction bar, sulat mo sa baba, 1, bago kung ilang beses kang lumipat pa kanan, ganun kadami ang 0. Okay? Bakit kailangan ituro to? Minsan ang hinihingi ko, decimal fraction. Kasi pag nilagay nyo yan sa calculator, bago in-equals nyo, lalabas 1/4. Ay hindi decimal fraction ang 1/4. Okay? Pag i-convert nyo naman ang decimal fraction to a common fraction, get the greatest common factor, 1/4. Or kung gusto nyo, dito na lang rekta, ilagay nyo sa calculator, pindutin nyo yung A, B over C, magiging fraction po yan. Okay? Ang inyo pong calculators ay tool, gamitin ninyo. Kung marunong kayo mag-convert ng fraction to decimal using your calculator, that's perfectly fine. I don't care. Pero kung hindi ka marunong, hanapin mo sa calculator yung gantong itsura. May gantong itsura or ganto. This will interconvert decimals and fractions. Sino sa inyo yung ang default na nalabas sa calculator ay fraction? Napapalitan po yon in a way sa settings na gawin yung math IO or line IO. Shift mode then or sa settings ata yun. Basta sa settings yun, mapapalitan nyo ng line IO, lalabas ay decimal muna. Para hindi na kayo pipindot lagi nung change para mag-switch between fractions and decimals. Okay? So to convert a fraction, to convert a decimal to a decimal fraction, i-move yung decimal point hanggang maubos yung numbers, fraction bar, maglagay kayo ng 1, at kung ilang beses nyo ginalaw, ganun kadami ang 0. Kapag i-convert naman po, ang common fraction to decimal, ipag-divide nyo lang. You would end up with your decimal. Okay po? Naintindihan? Okay? Please take note, walang direct way nito sa calculator kasi ang lilikdang yan ng 1/4. So, dapat alam niyo yung method kasi tinatanong ko yung decimal fraction. Minsan nalabas din sa boards na ganun lang kasimple yung tanong. Okay, convert the following. Ikaw, convert. Gawin mo decimal. 0.5. Ikaw. 375. O, ikaw ulit. Oh. 35 ba?
3 over 10.3. Okay. Sunod. 0.6. Okay. Sunod. Itong sunod na tatlo, gagawing fraction. Gagawing fraction to ha. Common fraction. Ikaw. 3 over 25. Ito? 0.12 equals 3 over 25. Good. Next. Walang ano. I think it's a prime number. 10,000. Okay. 5,567 over 10,000. Nakukuha ba? Ikaw. Dulo. Fraction. 969 over 100. Something to consider. Do not use mixed fractions. Huwag kayong gumamit ng mixed fractions. Malilito kayo lalo. Gagana din naman in the same way, kaso nakakalito na may 969 over 100. Just use yung apaw, yung numerator. It's perfectly fine. Dapat nasagutan nyo na lahat sa inyong manual, ha? Yan. Sunod. Percentage. Dito, maraming nagkakamali. So, when we say percentage, it means in a 100. Laging 100. Okay? So, ang explanation yan, kapag yan ay fraction, lagi siyang over 100. So, ito, 3%. Ito, 13%. Okay? Common fractions, kapag kinonvert natin sa percentage, madali lang yan. Gawin yung decimal, i-multiply nyo sa 100. Then kapag decimals naman, i-multiply nyo lang sa 100. Okay? So kapag common fraction, gawin yung decimal, gawin times 100, you would have percentage. Kapag decimal na, times 100, gawin yung percentage. Okay? Maliwanag po ba? Ngayon, convert the following. Ikaw. 15%. Tama. Ikaw. 15%. Next. 12.5%. Sunod. 69%. 314%. Okay? Bilis, no? Okay. Nagkataon yung hindi naka-uniform, magaling sa math. Okay. Ang ginagawa diyan, kapag fraction, i-divide, multiply sa 100. Kapag decimal na, multiply na lang by 100. Okay po? Ngayon, hindi ko na na-update yung ano. Paano pabalik? Kapag percentage to decimal, all you have to do is divide by 100. Percentage divided by 100 equals decimal. So take for example, we had 90%. Ano yan sa decimal? So 90 divided by 100 becomes 0.9. Okay? Nawawala po yung percentage sign. Ngayon, payong kaibigan, if you're dealing with percentages, bago kayo mag-solve, gawin nyo na agad decimal. If you're dealing with percentages, gawin nyo na agad decimal. Bakit? Pag nagsosolve kayo, minsan, example, ganito. Baka ang gawin ninyo ay i-multiply ang 2 at saka ang 95 bago i-divide nyo sa 5. Ang lalabas ay 38. Mali po yan. 95% is not 95, the whole number. Kaya nga siya percent. It is 0.95.
Kaya ko pinapa-convert sa inyo ang percentage immediately to decimal is to avoid problems like this. Na pag hindi kayo nakatingin or nakalimutan yung isulat ang percent times 95, napakalaki ng sagot ninyo. When in actual, the accurate answer is 2 times 0.95 over 5. Okay? It's at least 100-fold error. Common class ang percentages, ha? Ang pinakamagandang gawin na lang diyan ay pag nakita nyo, gawin yung decimal para maiwasan yung error. Kasi nga sinasabi ko, kung marunong naman kayo sa math, ang makakadali lang sa inyo ay yung pagko-compute, yung manumanong pagkakalculate. At iniiwasan natin yung mga mistakes na yon. Okay, let's convert the table. Sunod-sunod. Ikaw. Common fraction to decimal. 0 point? 0.25. 5 over 20 is 0.25. Sunod. Percentage. 25%. Sunod. Decimal magiging common fraction. 28 over 7 over 625. Okay. Ang magandang sinagot na lang doon is 112 over 100. Tamang sagot. Tamang sagot din naman yan. I would accept decimal or common fraction kung alin yung mas convenient isagot. Unless pinecify ko ha, pag pinecify kong sumagot ka ng common fraction or sumagot ka ng decimal fraction, either of which is good. Sunod. Percentage. Hindi. Taas, nasa taas ha? 1.1, ito natin, 1.12. Isa pa. Pag decimal to percentage, anong ginagawa? Times sa 100. Oh. 112%. Sunod. Ikaw. Decimal. Sumagot ka na lang ng 0.305 kasi nakakalito pag 305. Walang 100 sa decimal. 0.305 would be acceptable. Okay, sunod. Common fraction. Ikaw. 19 over 20. Hindi. Hindi, kasi nakakalculator ako eh. So, hindi rin 19 kasi mataas ang aking 61 over 200. Itong ano? Ito. 61 over 200. Okay. Next, ikaw. This one. Katabi ng left of 0.95. Ano? Ano? 19 over 20. Okay. Next. Percentage. Sunod. Ikaw. Hindi, yung katabi ng 0.95. 95%. Okay. Mas magandang ganito na lang pala. Ikaw. Ito? 3.45. Wait lang. 3.45. Susulat ko na nga. Ikaw. Sunod. Katabi ng 3.45. Tama naman. Linawin mo lang. Hindi 345 kasi ano na siya, malaking number na siya. Buuin mo yung actual na basa. 345. Kasi magkadikit. 3.45, 345. Nagkakamali ng rinig eh. So, nagkakamera ng error. Always try to answer in a precise way. Sunod, Utoy.
This one. Fraction. 1/1. Sunod, ikaw. 100%. Okay. Next. This one. Nandito na tayo. Nine over 1,000. Ah, 0.009. Okay. Tandaan yung number na to. 0.9 at 0.009. Hindi naman, wag yun mang sauluhin, pero be familiar with this kasi lalabas yun ng paulit-ulit when we're dealing with isotonic solutions. Okay? Sige. Mamaya na yung tira. Dito ako magsisimula sa iyo ang sunod. Mamaya. Okay? Next. I think wala nito sa libro. Getting percentages or fractions from preparations. Okay? What do I mean? Katulad ng sinabi ko kanina, percentages and fractions determine how many parts in a whole. Diba? How many parts in a whole? So, pag sinabi natin 50%, kalahati yun, di ba? And it's equal to 1/2. Isa lang yung ating designation doon. Kung gaano kadami over gaano ka total, yun yung fraction. Bago pag multiply nyo sa 100, yun yung percentage. Okay, example. If your alcohol is 95% alcohol. Tanong. If your alcohol is 95% alcohol, ethanol, what is the fraction of alcohol in your alcohol? 95 over 100. In fraction, okay, fraction na ganun. In percentage, in decimal, 0.95. Pero hindi naman kailangan usually in decimal. Maliwanag po? Okay? Sample. Okay? Kapag naman po baliktad, getting the percentage or fraction of a number. So percentage or fraction of a number equals percentage or fraction of a number. Ganito po yan. 50% of 2. 1, kalahati. Alam niyo, kalahati kasi ng 2 ay 1. Pero paano ginawa yon? I-multiply ninyo ang fraction, so 50%, percentage, or fraction. Pag minultiply ninyo dun sa number, lalabas yung percentage or fraction of a number. So take for example, what is 25% of 10? 2.5. Kasi 0.25 times 10. Okay, pagpalagay na 20 kayo. Ito, simple. Okay, bilang tayo. Ilan ba kayo sa class list ko? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Ay, bakit mali? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Okay, 21 kayo sa klase. How many, what is 30% of 21? 6.3. 0.3 times 21, 6.3. Okay? To get a percentage of a number, all you have to do is multiply that percentage or fraction by a number. Kaya po? Okay. Malas mo. Ikaw mag-solve. Mag-solve kayong lahat. Solve this word problem. In a class of 47 people, 36 people passed an exam given at the end of the period. What percentage of the class failed the exam? So, diyan kang walang manual? May manual ka pero hindi mo dala. Ikaw, nasa ng manual mo? Manual.
Wala ka namang kutsi. Lagay mo kasi sa bag. Magdala kayo lagi ng manual kasi yan lang dapat ang kaharap ninyo. $11. Bakit 10? Ako nga. Meron. 2 decimal places. May sagot ka na, madam? Ano? Okay. Sinong may sagot ng 76.59? Meron? Sure ako may sumagot sa inyo nun. Na 76.59. Meron? Kung ang sagot mo ay 76.59, basahin mo uli yung tanong. Okay? Pero ang sagot ni ma'am ay tama. In a class of 47 people, 36 ang pumasa. How many % of the class failed?